Ang kwentong ito ay nagumpisa nang bumalik si Crisostomo Ibarra, isang binatang Pilipino na nag-aral sa Europa, sa kanyang bayan. Ang kanyang pagbabalik ay puno ng pag-asa para sa pag-unlad ng kanyang bayan. Ngunit agad niyang napagtanto na ang kanyang pangarap ay hindi madaling makamtan. Si Ibarra ay nagbalak na magpakasal kay Maria Clara, ang kanyang kasintahan mula pa noong kanyang kabataan. Ngunit kahit sa simula pa lamang, naglalabas na ng hindi pagkakasundo ang ilang tao sa bayan, partikular na ang mga praile. Si Ibarra ay inimbitahan sa isang hapunan sa bahay ni Kapitan Tiago, isang kilalang tao sa bayan. Sa pagkakataong ito, mas naiintindihan ni Ibarra ang mga komplikadong relasyon sa kanyang bayan, pati na ang mga hindi pagkakaintindihan sa lipunan. Sa pagtitipon-tipon ng mga tao, mas lalong nabubunyag ang mga pangkakasalungatan sa lipunan. Nalalaman ni Ibarra ang mga itinatagong sekreto, ang mga pang-aapi ng mga praile at ang pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Isang masilmuot na kaganapan sa bahay ni Kapitan Tiago ang naging daan para mas lalong maging matindi ang mga pagtatalo sa bayan. Dito rin nagsimula ang mga pagsisikretong kilos na maglalantad ng mga sekreto ng iba't ibang karakter. Nahulog sa hagdang-hagdang pag-aalinlangan si Kapitan Tiago dahil sa mga pangyayaring naugnay sa kanyang pamilya. Lalo pang nagkaroon ng komplikasyon ng mabuking ang ilang lihim. Nagiging sentro ng atensyon si Maria Clara, na siyang itinuring na huwarang dalaga ng bayan. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan, nagtataglay ito ng mga lihim at mga katanungan tungkol sa kanyang tunay na ama. Dito ipinakita ni Rizal ang malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng paglalahad ng mga alamat at kwento na may kabuluhang kahulugan sa lipunan. Dahil sa mga pangyayaring naganap, nag-alsa ang damdamin ni Ibarra na siya'y lalong naging mapanuri sa kalagayan ng kanyang bayan. Sinimulan na niyang balakin ang mga hakbangin upang makamtan ang mga pagbabago. Ang pagdating ng Kapitan General sa bayan ang nagdulot ng mga pangyayaring magdadala ng mas maraming problema at pagsubok kay Ibarra. Ang Kapitan General ay nagdadala ng bagong anyo ng pang-aapi at pang-aabuso sa bayan. Napagtanto ni Ibarra ang masamang epekto ng mga batas at pamahalaang Kastila. Sa kanyang bayan, nagbukas ito ng mga mata niya sa pag-aapi at kawalan ng katarungan na nangyayari sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila. Sa pagdiriwang ng pista, mas lalong lumalim ang hidwaan sa pagitan ni Ibarra at ng mga praile. Dito rin, unti-unting nabubunyag ang mga sekretong nagdadala ng pagbabago sa takbo ng kwento. Bumalik ang atensyon kay Maria Clara at sa pag-aalala ni Ibarra sa kanyang kasintahan. Ngunit sa likod nito, maraming pangyayari ang nagaganap na magdadala ng matinding panganganib sa buhay ni Ibarra. Isinigawa ni Ibarra ang kanyang unang paglalakbay sa gubat na nagdala sa kanya sa mga puok na hindi pa niya nasilayan. Dito niya nadama ang ligaya ng malayang pamumuhay at pag-asa sa pagbabago. Sa gitna ng gubat, nasaksihan ni Ibarra ang mga pangyayaring magdadala sa kanya sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Ang mga pangyayari sa gubat ay magiging simula ng mga pagbabago at pag-unlad. Ito ay isang buod na nagtatampok sa mga pangunahing pangyayari sa umpisa ng nobela. Ang kwento ay nagpapatuloy sa pagtuklas ni Ibarra sa mga lihim ng kanyang bayan at sa kanyang paglalakbay tungo sa pag-angkin ng kaalaman at pag-asa
para sa kaniyang mga kababayan.